Magandang gabi mga kapatid at mga kababayan. Welcome to my small channel. EJ Morse once again at welcome. Thank you so much for being with me today. Ito yung second part ng ating discussion for today. Yung ang una ay tungkol sa crowd estimate na pinag-uusapan natin. At of course, ang topic natin ngayon ay tungkol naman doon sa rally na sinasabi ng INC na para sa kapayapaan or peace rally. So, totoo ba na ito ay walang politika at peace rally lang? Ang problema, natural, pag pumunta ang mga politicians dyan at pinagsalita mo sa stage, hindi na basta-basta peace rally ang tawag dyan. Lalong-lalo na, ang pinagsalita ay si Congressman Marcoleta. Alam naman natin kung gaano katabil yung mama na yan. At hindi makakatiis yan na hindi pag-usapan at hindi ipagtanggol ang mga Dutertes. Kaya hindi totoo na peace rally lang yan. Ang nangyari dito, kawawa din ng mga miyembro dahil nagamit sila. Dahil sabi ng mga miyembro, ang paniniwala talaga nila, peace rally yan. Isipin nyo na lang, ang iba dyan ay naglakad ng pagkalayo-layo, nainitan, nagutom, nauhaw, para lang suportahan ang sinasabi ng mga leader ng INC na ito ay para sa kapayapaan. Peace rally, kumbaga. Kaya nga lang, hindi mo na talaga pwede i-claim ito na peace rally dahil nahaluan ng politika. Yung talumpati mismo ni Congressman Marcoleta ay punong-puno ng politika. So, sorry na lang. Kaya lang, yun nga, kawawa naman din mga miyembro kasi yun ang paniniwala nila. Nagamit sila. Nagpakahirap sila, naglakad, namasahe, naglakad ng malayo, nainitan, nagutom, para suportahan ang peace rally na lumalabas ay political rally. So, mga kababayan ko sa INC na mga miyembro, next time, sana medyo bantayan ninyo maigi. Na i-require ninyo o i-suggest ninyo na pag ganyang peace rally o iba ang pinaka-buod o objective ng rally, mag-voice out kayo. Na kung talagang walang politician dyan, kung walang politika dyan, dapat walang magsasalitang politiko dyan. Nakita nyo naman ang ginawa ni Congressman Marcoleta. Kinastigo, pati ang Quadcom. Kinastigo ang Kongreso na kung saan, miyembro siya. Para lang ipagtanggol si Sara Duterte. Para lang ipagtanggol si PRRD. So, nasaan dyan yung objective na peace rally? Kaya nga nung una pa lang, sinasabi ko na dapat ilabas nyo dyan, kung kiniklaim nyo yan na peace rally, ilabas nyo dyan yung talagang tema na peace rally, ipakita ninyo. Hindi puro placards lang. Walang ibig sabihin ng placards kung ang magsasalita sa entablado ay politician na naghahangad ng boto, naghahangad na tumaas sa survey, at naghahangad na ipagtanggol yung mga amo niya. Kaya, kawawa rin ang mga miyembro na nagamit sa rally na yan. Hindi ko rin sure kung ang iba ay alam talaga na ganyan ang tema ng rally na yan. Pero kung hindi alam ng mga miyembro na ganyan na magiging takbo ng rally na yan, kawawa din sila.
dahil nagamit sila. Sinabi sa kanila na ito ay for peace, para sa kapayapaan na isang pagkilos. Pero ibang-iba ang nangyari nung tumungtong na sa entablado ang napakagaling na congressman, si Congressman Marcoleta. Hindi nyo kayang pigilan ng bibig niyan. Lalo na masama ang loob niyan dahil nawala siya sa komite. Natanggal siya doon sa kanyang mga komiting hinahawakan. Kasi nga, obvious na obvious yung kanyang pagsuporta sa mga Dutertes. Of course, hindi natin maalis sa kanya yun. Yun ang paniniwala niya, yun ang kanyang political belief. Nasa kanya yun. Kaya lang, ang kinikriticize, ang sinasabi natin dito, hindi yan ang claim ng INC. Ang sinasabi ng INC, ang pagpunta dyan sa Luneta, ang rally na yan, ay para sa kapayapaan. Congressman Marcoleta. Nagmagaling ka na naman. Ang binabanatan mo pa ay yung kongreso kung saan ay miyembro ka. So, paano na yan? Sarili mong bahay. Binabastos mo. Pinapaulanan mo ng kritisismo. Pinapaulanan mo ng pintas. Dahil lang sa mga personalidad na iyong pinagtatanggol. Well, of course, paninindigan mo yan. Wala kami magagawa dyan. Kaya lang, misplaced ka dyan. Dahil ang claim ng INC, peace rally yan. Apolitical yan. Kaya lang, binanata mo ng binanatan ng iyong mga pagtatanggol sa mga amo mo. Nakakaawa ang ating mga kababayang miyembro na walang magawa. Dahil alam naman natin, pagka nag-utos ang taas, pag ni-require sila magmarcha, magmamarcha yan. Pag ni-require silang magtumigil sa initan, titigil sa initan yan. Pag ni-require silang magpakauhaw, magpakagutom dyan, gagawin nila yan. Ganyan kabubuti at masunurin ang mga miyembro ng INC. Kaya lang, ang hindi rin nila alam ay minsan nagagamit sila katulad niyan. Na hindi naman dapat. At dapat, ang mga politicians ay meron din namang delikadesa. Dahil obvious na obvious ang pinaninindigan, noon pa, bago pa mag-umpisa maganap yung rally na yan, sinasabi na ng leadership o sinasabi na ng pamunuan ng INC na ang rally na yan ay support doon sa sinabi ni Bongbong Marcos na ayaw niya ng gulo, ayaw niya ng impeachment. Dapat nag-stick ka dyan. Hindi, yung mismong Malacanang binanatan mo. Yung kongreso na kung saan kabilang ka, binanatan mo. Yung mga committee, binanatan mo. Yung mga chairman ng committee, binanatan mo. Talagang kitang-kita rito na iisa lang ang loyalty na pinakikita mo rito. Ang loyalty mo sa mga Duterte. Again, wala kaming pakialam dun. Kaya lang, hindi ko alam kung kasama ka sa nag-exploit ng sitwasyon. Na alam nyo na ganyan pala gagawin nyo dyan, hindi nyo sinabihan ng mga miyembro. Dahil baka iba ang naging turnout dyan kung alam ng mga miyembro na yan ay talumpati mo. Na nandiyan dyan yung ginawa yung rally na yan para pakinggan ka sa entablado. Baka iba ang turnout. Although, yung sinasabi ng 1.5 million na turnout ay hindi rin totoo. Gaya nga nung aking ipapakita at aking calculations. Although wala akong pakialam
Kahit na umabot pa ng 5 milyon kayo dyan, ang bilang ninyo. O bilang ng mga media, bilang ng mga pulis. Pero meron akong mathematical at scientific calculation. Para lang, matuto tayong lahat. Paano bang kinocompute ang crowd estimate? Paano ginagawa yan? Meron naman yan. Nagagawa naman ng tamang formula. Pero that's beside the point. Again, nagamit ang mga miyembro na naniniwala na yan nga ay para sa kapayapaan. Pero ang nangyari, humatak sila ng mga tao para makinig sa talumpati ni Congressman Marcoleta. Kawawa ang mga miyembro. Nagpakapagod dahil ang akala nila totoong peace rally yan. Ang nangyari, kumuha lang ng audience. Napakaraming audience. Ang calculation ko dyan, kulang-kulang 400,000 lahat. Hindi 1.5 million. Kaya lang, sinasabi ko nga, hindi ito para sa numero. Ang sinasabi natin dito, nagamit ang mga miyembro, kawawa naman. Dahil lang alam nila, iba yung purpose ng kanila. Iba ang objective ng pagpunta nila dyan. Yung sa numero naman, kung gaano karami pumunta dyan, kaya ako rin ginawang topic yan dahil nagpakatanda na ako rito, tumanda na ako dito sa Pilipinas na palagi na lang ang crowd estimate na ginagawa ay pinakihinggan at pinaniniwalaan natin na hindi natin alam saan nanggagaling. Ang unang tanong ko nga, nakakita na ba talaga kayo ng 1 milyong katao sa isang lugar? May idea na ba kayo gaano kalaking area i-occupy niyan? Kaya gumawa ako ng video tungkol dyan. Para matuto tayong pare-pareho. Hindi para i-debunk, hindi para alipustahin or kontrahin yung kanilang estimate ng crowd. Hindi yon. Gusto ko lang pare-pareho tayong matuto. Para lang dito sa mga susunod, marunong na tayo mag-estimate. Hindi yung tinatanggap na lang natin ang estimate ng mga kababayan natin, ng media, ng mga mainstream media, ng mga reporter, ng mga pulis. Estimate nila ang pinakinggan natin. Pero pwede tayong gumawa ng actual calculation na hindi naman lalayo sa katotohanan. But then again, ang sinasabi natin dito, itong rally na nakaraan ay hindi peace rally. Hindi rally para sa kapayapaan na inaasahan ng mga miyembro ng INC na nagpakapagod pumunta dyan, naglakad, nagpakauhaw, nagpakagutom, na masahe. Ayun pala, makikinig lang sila sa talumpati ng matabil na si Congressman Marcoleta. Hanggang dyan lang muna mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At sana doon sa mga bago lang sa channel ko, please do subscribe at please hit the notification bell, pati na rin yung like button at paki-share na rin para medyo makarami-rami naman tayo na makakaalam ng ating channel. Thank you so much. Magbabalik pa po ako at magkita-kita po tayong muli sa aking susunod na episode. Thank you so much.